Praise God. Sige po, bago po tayo magsimula, let's pray po. Hallelujah to your name, Panginoon Jesus, Lord God. Namin Diyos, igawa ng langit at lupa. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, the Alpha and the Omega, Panginoon Jesus, Lord God. Makapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan. The Almighty Father, Lord Jesus Christ. Panginoon Jesus, Lord God. Lord, maraming salamat po, Ama, Lord God, sa gabi na to, sa umaga na to, Panginoon Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon Jesus, Lord God. Maraming din salamat po, Ama, sa victory po, Panginoon, ng service namin kanina, Lord God, na ikaw po, Panginoon, Lord God, ang nauuna po sa amin, Lord God. Lord, salamat din po, Lord, sa pagbuhos ng ulan. Today, Lord God, na blessing na galing from you, Panginoon Jesus, Lord God. Lord, kami po, Lord God, nagpapakumbaba, Panginoon, Lord God, at inaamin po, Lord, na kami pinagkasala sa iyo, Lord God, sa isip, salita, at sa gawa, Panginoon Jesus, Lord. Sadya, hindi sadya, Lord God. Hayag, hindi hayag, Lord. Lord, we ay naamin po namin, Lord God, na kami po ay nagkasala, Lord God. Maliit man po, Lord God, na malaki, Panginoon, Lord God, because, Lord, kami po, Lord God, ay nagkakasala sa iyo, Panginoon Jesus, Lord God. Lord, tonight po, Lord God, today po, Lord, na binababa ko po ang aking sarili, Lord God, sa iyong paanahan, Panginoon, Lord, na ikaw po ang manguna at mangilos po, Panginoon Jesus, Lord God. Create me a clean heart, Panginoon, Lord God, and renew the right spirit within me, Panginoon Jesus, Lord. Na alam ko po, Lord, na wala po kong kayang itago sa iyo, Panginoon, Lord God. Na alam ko po, Panginoon, Lord, na ako po ay nagkasala, Panginoon Jesus, Lord God. Lord, paghugasan niyo po kami, Lord God, ng iyong banal na dugo, Panginoon Jesus, Lord God, na kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa iyong bugtong na anak, Panginoon, Lord God, sa Iso Kristo, Panginoon, Lord God, na nag-save po sa amin, Lord, from the blood. Galing po sa kanyang dugo, Panginoon Jesus, Lord God. Lord, maraming salamat din po, Ama, sa araw na to, Lord, na inatasan niyo po ako, Ama, sa gawain na to, Lord God. Lord, override what I'm preparing, Panginoon Jesus, Lord, na ikaw lamang po, Ama, Lord God, ang makita po nila, Panginoon, Lord God, itago niyo lamang po ako, Ama, sa pinakailalim, Panginoon, Lord God, sa iyong likuran, Panginoon, Lord, na ikaw lamang po ang kanilang makita, Panginoon Jesus, Lord God. Lord, my lips, Panginoon Lord God, na pawang katotohanan lamang po, Panginoon Lord God, ang lalabas nito, Lord God. At convict me, Panginoon Lord, kung may mabitawan mo po akong salita, Panginoon Lord, na hindi galing sa iyo, Panginoon Jesus, Lord God. Lord, bigyan niyo po kami, Lord God, ng knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon Lord God, sa pagtuturo tunay, Panginoon Lord God. Na alam ko po namin, Panginoon Lord, na ikaw po, Panginoon Lord God, ang aming dinadakila at sinasamba, at ikaw lamang po, Panginoong Jesus, ang aming tinataas today, Panginoon Jesus, Lord God. Lord, tinataas ko na po sa iyo, Lord God, ang lahat, Panginoon Lord God, at I do believe, Panginoon Lord God, kung ano man po ang tangkang gawin ng kalaban, Panginoon Lord God, ay amin pong kinakansila sa gawain na ito, Panginoon Jesus, in the name of Jesus, Lord God. Lord, ang mga kapatid ko po, Lord, na umalis na po dito, Lord God, sa kalagitnaan po ng ulan, Lord God, ikaw po ang mag-cover sa kanila, Lord God, traveling mercy upon them, Panginoon Lord God, na kami po naniniwala, Lord, na there's a rain, Panginoon Lord God, may mga area po na may flood, Panginoon Lord God, but because, Panginoon, we believe, Panginoon, you protect them already, Panginoon Jesus, Lord God, with your precious blood of Jesus, Panginoon Jesus, Lord. Lord, ikaw na po ang bahala, Panginoon Lord, itataas ko na po sa iyo lahat, Panginoon Lord God, ang aking what I prepared today, Panginoon Lord God. Lord, ito lamang po ang aking samot dalangin, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Salamat sa Lord. Are we blessed? Of course. Praise God. Pinapawisan ako. Mainit. Okay po. So, for today's video, for today's topic po natin, for the SOL2, ang title ko po ay Lesson 6, Water Baptism. Praise God. Salamat sa Lord. Lahat na po ba dito ay nakapag-water baptism na po? Salamat sa Lord. So, water baptism. Bakit po mahalaga ang ating water baptism? So, mamaya po, itatalakay po natin bakit mahalaga ang water baptism bilang disciple ng Panginoong Jesus po. So, disciple. Yun na po yun. Hindi mahina po sa Tagalog. So, our scripture po ay makikita po siya sa Romans 6:2-4. Na ang sabi po doon, by no means we are those who have died to sin. How can we live it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Jesus Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too many live a new life. So, sa Tagalog naman po, basahin po natin siya sa Tagalog.
Romans 6, sabi po doon, hindi tayo patay nasa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang paanong binuhay muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Praise God po. Malalaman po natin, kasi po, ang water baptize po ba, hindi pala siya basta-basta nag-water baptize ka lang. Hindi basta-basta yung paglubog mo, inahon ka, pagtapak mo, hindi po. Malalaman po natin yun. Salamat po sa Lord. So, ang word po, ang objective po natin is to connect or unite every believer in the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Ito po yung, as a believer na po ng Panginoong Hesus, when we are following Jesus Christ, we must die. May namatay na po sa atin, meron na din na buhay sa atin. Kumbaga yung sa the Lord, the old has gone, the new has come. Yun po ang mangyayari po sa atin when we baptize po. And then po, for the second po is yung to fulfill righteousness of God or upang matupad ang katurian ng Panginoong Hesus. Ang katurian ng Diyos. Sabi po sa Mateo 3:5, sabi doon, subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos, kaya't pumayag din si Juan. Ang ibig po sabihin nito, nagsasalita doon, about kay John the Baptist. Bali, ayaw talaga ni John the Baptist sana na bautismuhan si Lord eh. Hindi pumayag si Juan na bautismuhan si Jesus. Sapagkat nalaman niya na hindi siya mararapat sa gawain ito dahil sa pagkabanal ng Panginoon natin, ginawa niya po yun. Inaccept niya po na minsan din sa buhay natin na may naiisip din tayong hindi hindi tayo nararapat sa ministeryong ito, sa mga gawain na to, na ipinagkatiwala sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Di ba minsan pag nagigilty tayo na nakagawa tayong kasalanan, ayoko na. Parang lagi tayong ganun. Na porket magkasalanan na tayo, parang ang mindset natin, porket makasalanan tayo, feeling natin, hindi na tayo magagamit ng Panginoong Jesus, Lord God. So, let God be God in our lives. Kung nais mong gamitin tayo ng Diyos, hayaan natin siya ang gamitin ang ating buhay para sa kaluwitan ng Panginoong Jesus po. Amen po. Ang third po, to publicly testify the inner determination of faith in Jesus as Lord or Savior. So sabi po, upang hayagang magpatotoo at panloob na pagpapasya sa pananampalataya kay Jesus bilang Panginoong tagapagligtas. Amen po ba? Kasi po, sabi po sa gawa, Acts 2:38, sabi doon, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at alikuran ng iyong kasalanan at magpapautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So mga kapatid, ang pagsisiti sa ating kasalanan ay tanging paraan upang mapatawad at makabalik sa presensya ng Diyos. Salamat po. So, sabi po dito, the word from the Greek, ano po yung baptizo? So, it's from the Greek word baptizo, ang meaning po nito is to immerse or to dip. Yung parang i-touch lang, parang sausaw lang siya. Hindi pa siya nakalob, parang tinouch mo lang siya sa tubig, nakagalon ka lang. Yung naman, yung baptize, ang something means to completely submerge in the liquid. Yung nakalublob na po. Kagaya po yan ng balon. Di ba nakalublob na yung balon? So, nakasubmerge na po. Yan po ang mangyayari sa atin po. Salamat po, Lord. Balloon na may tuna nakalublob. So po, water baptism is an act of faith and obedience to the commands of Christ as written in the scriptures. Ano po yung scriptures na yon? Yung mga Great Commission po natin na therefore go and make disciple of all nations. Yan po yung pinaka-great command ng Panginoong Jesus na if we are follower of Christ, we need to be baptized. Amen po ba? So, alam niyo po ba, isa sa nagpabaptize is si Jesus himself, baptized
even he was not a sinner. Diba? Humbled himself in the obedience to identify with us and give us example to follow. Diba? Si Lord hindi makasalanan, but the obedience sa kanyang Panginoon, nagpabaptize po siya. So how much more po sa atin na we are makasalanan, we are a sinner, and we need to obey po sa utos ng Panginoong Hesus po. Mabilis po siya. Okay lang po ba? So there's a qualification for the baptism. Una po, you have faith in Christ. Amen? Mamaya po, tatakal po natin yan. Second, confession of sin. We need to confess po ang ating mga kasalanan and then repentance of sin. Una po, faith in Christ, makikita po siya sa Acts 8:37. Sabi po doon, and Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he replied, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So, if we believe po, naniniwala tayo ng Panginoong Hesus, ang tagapagligtas ay anak siya ng, si Jesus Christ ay anak ng Panginoon, may faith po tayo sa Kanya. Katulad na lamang po yung parating ilustrasyon nila, Pastor, yung serkero, yung tatay. Diba? Kung hindi tatay yun, hindi siya mag-volunteer na sumama. So parang tayo, na we trust God, we have faith in God. So kung ano man ang utos, kung ano man ang if we believe God, so we need to do whatever He says. Kasi we consider na anak na po tayo ng Diyos. We accept Him as our Lord Savior. Amen po ba? Second po is yung confession of sin. We must confess our sin po. And we were baptized of Him in Jordan, confessing their sin. So, kailangan po kasi, di ba, sabi natin kanina, may namatay, burial, at sa resurrection. So, kailangan po may mamatay. Yun yung pag-confess natin, kailangan po wala na yun. Aminin po natin sa Panginoong Hesus na tayo po'y nakasala, na tayo po'y makasalanan. Then, after that po, repent po. So, sabi po sa Acts 2:23, sabi niya po doon, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Diba? Tayo nga, salamat sa Lord, even na may mga kapatid pa siguro tayo na hindi naka-water baptized. Once we know the repentance, na alam na natin na may repentance pala, so ngayon, may conviction na tayo. Kung may nagawa man tayong kasalanan, mabilis na tayo mag-repent. Salamat sa Lord. Because si Lord po ang nagturo sa atin yan na kailangan po natin repentance of sin po. Amen po ba? So, mabilis lang po ako talaga. 23 slides lang. So, water baptism is a way of visually preach the gospel. Bakit ko po nasabi? Kasi diba, even yung mga artista, pag may nakikita tayong artista na nababaptize, ang muna natin sinasabi, Kristiyano na siya. Diba? Yun pa lang yung nalublog siya, nasasabi nito ay Kristiyano siya. So, ibig sabihin, yung water baptized pala ay it's a way of preaching the gospel na hindi ka na yung dating ikaw. Kumbaga, may namatay na sa'yo. Namatay na yung dating ikaw at binago ka na ng Panginoon from the water baptized. Number 1 po, ang water baptized po, yung mga action po na ginagawa natin, ay meron po siyang meaning. Katulad po ng number 1, standing in the water symbolized Jesus dying on the cross. So, yung pag-apak pa lang natin ay parang symbolizes yun na namatay si Jesus on the cross. Makikita po siya sa 1 Corinthians, bayan po yun, na pag-apak natin, yan na namatay si Jesus Christ sa cross. Sabi po kasi ng 1 Corinthians 15:1-3, sabi doon, now my brother and sister, I want to remind you of the gospel that I preached to you, which you receive and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believe in vain. Number 3 po, for what I received, I pass on to you. As of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures po. So, sabi naman po, kung si Jesus Christ ay namatay, so we must die po.
Paano po tayo namatay? Sabi ng Romans 6:23, sa Romans 6:20, sorry, by no means we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? So kailangan po natin mamatay. Kasi namatay na po, Jesus died, so we must die po, sabi po sa number 2. Next po, ang number 2 po natin is yung immersing in the water symbolize Jesus being buried with Tom. So, sabi po dito, na yan po yung si Jesus. Sabi po sa scriptures ng 1 Corinthians 14:4, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scripture. So kung si Jesus po ay na-buried, he was buried, we must be buried po. Sabi po ng Romans 6:3-4. Yan na po yun. Or don't know how that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live in a new life. Amen po ba? Salamat po. So, third po, ito na po yung last. Yung immersing po natin, yung na-raise na po tayo. Being raised from the water symbolized Jesus rising from the dead. Diba? So, yun din po yung scriptures that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures. So, kung si Jesus po, he rose again, sa atin din po, we must rise again. So, ang scripture po yan, makikita po siya sa Romans 6:4 and 8. Nasabi po doon, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live in a life. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. So, praise the Lord po. So, alam niyo po ba, yung water baptism, may misconception po regarding po sa water baptism. Ito po yung tanong na, I need to be baptized in order to be saved. Ang sagot po doon, no. This is not true po. Kasi po, baptism does not secure salvation. Diba sabi nga natin, is an act of faith lamang po. An obedience to the Lord. So a person is saved by accepting the free gift of salvation through faith in Jesus. It is inaccurate that a person is not saved until they are baptized. So hindi po siya accurate na kailangan mo mag-water baptize para ma-save ka ng Lord. Hindi po yan siya totoo. We are saved the moment we put our hope, faith, and trust in the Lord Jesus Christ. Amen po ba? So, meron po example ko po na mga na-convert or na follower ni Lord Jesus na hindi po na-baptize, katulad po yung sa Luke 23:39-43, yung thief sa cross, naniniwala siya na save siya pero hindi po siya nagpa-baptize, wala po siyang water baptism. Yung penitent woman sa Luke 7:37-50, yung paralytic man sa Matthew 9:2, and then the tax collector na makikita po siya sa Luke 10:18-37. So, ganun po yun. Wag po nating asanayin ang sarili natin na porket naging Kristiyano na tayo, disciple na tayo ng Lord, once we baptized, already saved. Hindi po yun. Ang save po natin is yung gift po na binigay ng Panginoon sa atin po. Yun po yung salvation talaga natin na natanggap po natin sa Lord Jesus Christ. Sabi nga po, God's salvation is a gift that we must receive by faith. Bubuksan mo lang, paano kung bibigyan ka lang ng Lord ng gift pero hindi mo naman siya totally ni-receive? In-accept mo lang siya, pero hindi mo talaga siya ni-receive by faith. So, conclusion na po tayo. Salamat sa Lord. Sabi po doon, as when joining any organization, di ba? A person must go through the process of ceremonies of becoming a full member before becoming a true member. Ano po, ang iihahalin tulad, reality po, yung mga fraternity, yung mga dati, yung mga, or yung
common na lang na, yung sa guardians ba yon na di ba kayo, bago ka pumunta doon, para matawag ka nilang member ka na nila, di ba may ceremonies din sila? Minsan nga po nagpapatato na sila, ibig sabihin na they are member. Di ba? So we are commanded, sa Lord naman po, we are commanded in the Great Commission. Yun nga po yan po, sa Matthew 20, yun nga po na go, therefore go and make disciple. Yun po yun. So, our responsibility and realization of baptism, along with teaching, as a sign of a person's determination to be a full disciple of Jesus Christ. So, if you're fully determined po na, determination po na, disciple po tayo ng Panginoong Jesus, we must obey po kung ano po ang mga kailangan po, kung ano po yung utos ng Panginoong Jesus sa atin po. We need to have faith and we need to be obey po sa kanya pong mga utos. Kasi ang Panginoon po ay siya po ay tapat sa atin. So mga kapatid, yung nabigay ko po kanina ng mga qualification, yung mga faith in Christ, confession of sin, repentance. Today po, I will acknowledge you po na to pray po, evaluate ourselves, evaluate our heart, kung meron ka po bang during your water baptize or during your, may mga kasalanan pa po tayo na hindi na-confess, maliit na kasalanan o malaki na kasalanan, hindi po siya tinitingnan ng Panginoong Hesus kung gaano kalaki o gaano ka liit ang iyong kasalanan. Ang tinitingnan lang po ng Panginoong Hesus is yung nagkasala tayo. Walang malaki, walang maliit. Aminin na lang po natin sa Panginoon na nagkasala po tayo. Minsan, always deny ourselves. Kung sa tingin mo, hindi ka nagkasala, kung sa tingin mo, perfect ka, may ka ba ng kapatawaran sa Panginoon dahil po you're being self-righteous na po. Wala pong mataas ay wala pong tama sa mga walang perpekto, wala ni isa, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Imagine God nagbaptize si Lord, even He is not a sinner. Even He's a good God. So evaluate our heart po mga kapatid, kung meron po kayong mga hindi na-confess na meron po kayong gustong sabihin sa Panginoon, this is the time po na pag-pray po natin ang ating sarili, or may in-pray sa'yo si Lord na gusto mong ipag-pray, kung nakikita mo siya sa pagpikit mo ng Holy Spirit na hindi mo nakikita ng mga kapatid. So, let's pray po. Acknowledge po na let's stand po, let's pray po. Sige po. Hallelujah, Turning Panginoong Jesus, Lord God. Lord, kami po, Lord God, namin, Lord, na kami po nagkasala, Panginoong Jesus, Lord. Nagpapasiyasat po kami, Ama, namin po. Nagpapasiyasat po kami, Lord, sa aming mga puso at isipan, Lord God. Na alam po namin, Panginoong Jesus, na kami po nagkasala sa iyo, Panginoong Lord God. At kami po, Lord God, naniniwala, Panginoong Jesus, na ikaw lamang po, Ama. Ang may kakayanan, Panginoong Lord, na nakikita ang alaman ng aming isipan at puso, Panginoong Jesus, Lord God. Alam ko po, Lord, na wala kaming kayang itago sa iyo, Panginoong Lord God. Kahit anuman po ang talukbob ng aming mga kumot, Panginoon Lord God, tuwing pagtulog, Panginoon Lord God, kung anuman po ang kung nakapayong man kami, Panginoon Lord God, or may saklob man sa aming kuluhan, Panginoon Lord God, nakikita niyo pa din, Panginoon Lord, ang aming ginagawa, Panginoon Jesus Lord God. Marahil, Lord, kaya namin i-deny, kaya namin itago, Panginoon, ang aming sarili, Panginoon, sa iba, Panginoon Lord God. But sa iyo, Lord God, wala kaming kayang itago sa iyo, Panginoon Jesus Lord God. Lord, siya sa atin niyo po ang aming puso, Lord God, na kung meron ka man pong nakita, Panginoon Lord God, na hindi galing sa iyo, Lord God, Lord, malaya kang sa akin ito, Panginoon Jesus, Lord God. As we confess our sin, Panginoon Lord God, na kami po'y nagkasala, Panginoon Lord God, na kami po'y nagkamali, Panginoon Lord God, na kami po'y shortcoming sa iyo, Panginoon Jesus, Lord, na meron po kaming nagawang hindi kalugod sa iyo, Panginoon Jesus, Lord God. Lord, malaya kang sa akin ito, Lord God. Malaya kang tanggalin, Panginoon Lord God, kung ano man to, Lord God, sa aming buhay, Panginoon Lord God. Mga bagay, Panginoong Hesus, sitwasyon, Panginoong Hesus, Lord God, sa tao, Panginoong Hesus, Lord God. Lord, malaya kang alisin, Panginoon Lord God. And I do believe, Panginoon Lord God, mahirap, Panginoon Lord. Bagkus, Panginoon, we believe, Panginoon Lord God. We have faith in you, Panginoong Hesus, Lord. Na kami po naniniwala, Lord God, there's always grace, Panginoon Lord God, after the rain, Panginoon, after ng mga storm na aming nararanasan, Panginoon Lord God, after ng aming mga pagsubok, Panginoon Lord God, parati ka pong nariyan, Panginoong Jesus, Lord God. Lord, maraming salamat po, Ama, Lord God, sa grasya, Panginoong Jesus, Lord, at sa mga biyaya, Panginoon Lord God,
na hindi namin hinihingi, Panginoon Lord, bagkus Lord, parating niyo pong binibigay sa amin, Lord God, sa kumpanya po namin, Panginoon Lord God, nagpatuloy yung binibigay sa amin, Lord God, naging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon Lord God, sa aming accommodation, Panginoon Lord, na marami kami dapat ipagpasalamat sa iyo, Lord God. Maganda yung higaan namin, Lord. Hindi po kami nakaranas ng kapighatian, Panginoong Hesus, Lord God. Lord, sa sanctuary na to, Lord God, we pray, Panginoong Hesus, Lord, na there's more souls, Panginoong Hesus, Lord God, sa sanctuary na to, Lord God. And we believe, Panginoong Hesus, Lord, na ikaw po, Panginoon Ama, ang magpuno po, Panginoong Hesus, ng mga upuan, Panginoon Lord God, na bakante, Panginoon Lord God. Alam ko po, Lord, and we believe, Panginoon Lord God, ang bawat isa sa amin, Panginoon Lord God, ay may purpose ka, Panginoon Lord. And I do believe, Panginoon Lord God, tinawag niyo po kami, Panginoong Hesus, Lord God, sa aming mga pangalan, Panginoon Lord, hindi po sa aming mga kasalanan, Lord God. And we believe, Panginoon Lord God, ang bawat isa po, maging daluyan po, Panginoon Lord God, ng iyong mga salita, Panginoong Hesus, Lord, na maging kasangkapan po kami, Lord God, at makahikayat po kami, Panginoon Lord God, ng yung mga tupang nawawala, Panginoong Hesus, Lord God. Lord, help us, Lord God, na sa iyo lamang po kumapit, Ama, sa tuwing may pagsubok po, Panginoong Hesus, Lord God. Na sa iyo lamang po, Panginoon Lord God, kami tatawag, Panginoon Lord God, pag alam na po namin, Lord, hirap na kami, Lord God. Lord, inaamin ko, Lord, na minsan, Lord, kami po ay nadadapa, natitisod sa tao, Lord God. Bagkus, Lord, I do believe, Panginoon Lord God, you will help us, Panginoong Hesus, Lord, to fix our eyes into you, Panginoong Hesus, Lord God. Kasi, Lord, kung sa tao lamang po kami titingin, Panginoon, Lord, truly, Lord, hindi na po namin kaya, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po, Ama, sa mga restoration, Panginoon, Lord, na binigay niyo po sa amin, Lord God, sa mga kalakasan, Panginoon, na nawala, Panginoon, na ikaw lamang po, Panginoon, na may kakayang magbigay, Panginoon Hesus, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa araw na to, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa pagmamahal niyo po sa amin, Lord God. Even, Lord, Panginoon, na hindi kami mahal, Panginoong Hesus, Lord God. The abundant love, Panginoon, Lord God, na lagi niyo binibigay sa amin, Lord God. Lalo na po, Lord God, maraming salamat, Ama, sa pagpapatawad po ng aming mga kasalanan, Lord God. Lord, truly, Lord, na ikaw po ay makapangyarihan, Panginoon, Lord God. Truly, Lord, na ikaw lamang po, Ama, ay may kakayahan magbigay sa amin, Panginoon, Lord God, ang magbalik, Panginoon, kung ano man pong tinangkang nakawin, Panginoon, sa amin, Lord God. Truly, Lord, na nag-iisa ka lang po, Ama, sa aming buhay, Panginoon Jesus, Lord God. Lord, as I close this one, Lord God, binubuksan po namin, Lord God, ang aming isipan, Panginoon, Lord God, ang aming puso, Panginoon, Lord God, ang aming soul, Panginoon, Lord God, at langit spiritual lang, Panginoon, Lord God, na ikaw po'y manahan, Panginoong Jesus, Lord, na ikaw na po sa amin, Lord God, ang mangilos sa amin, Lord God, and Lord, Lord, give us more conviction po, Panginoong Jesus, Lord God, na kung kami po, Panginoong Jesus, Lord, ay may kapagbitaw po, Panginoong Lord God, ng salitang hindi nakakasakit, Panginoong Lord God, bigyan mo kami ng conviction, Panginoong Lord God, na kami po magpapatawad, Ama, Lord God, at hingin ng kapatawaran, Panginoong Lord, sa tao na aming napagsabihan, Lord God. Ganon din po sa gawa, Panginoong Lord God, kung meron may mga attitudes, Panginoong Lord God, na hindi kalugod-lugod sa iyo, Lord God, bigyan mo kami ng conviction po, Panginoon Lord God, na mabago po namin, Panginoong Jesus, Lord, ang aming po mga attitudes, Panginoong Jesus, Lord God. Lord, I pray po, Lord God, sa aming mga leaders, Panginoon Lord God, na nasa Pilipinas today, Panginoong Jesus, Lord. I do believe, Lord God, na ikaw po, Panginoon Lord, ang nagbigay sa kanila, Panginoon, ng kanilang pangangailangan, Panginoon Lord God, that you will provide everything that they are needed, Panginoon Lord God. Lalo na po kay Ate Lea May, Panginoon Lord God. We pray, Panginoon Lord God, the victory po, Panginoon Lord God, ang kanyang kaarawan today, Panginoon Lord God, at more souls po, Panginoon, ang makakatanggap po ng libreng regalo niyo po, Panginoong Jesus, Lord God. Lord, ito lamang po ang aking salamat, ay sa aking panlalangin, Panginoong Jesus, Lord God, ito lamang po, Lord God, tinataas ko na po sa iyo lahat, Panginoong Jesus, Lord. Lord, ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoong Jesus, Lord God. Lord, ito lamang po aking samdalangin. In Jesus' name we pray. Amen.